po kay Bato. Binanatan niya na po, buineltahan. Buineltahan po ni Bato si Auntie Claire. Ang sinabi ni Bato, akala nyo mga santo kayo? Yan po ang sinabi ni Bato. Saan ba nagre-react si Senator Bato sa sinabi na yan ni Auntie Claire? Ito kasi, ang tinuran ni Auntie Claire, no? Alam niyo naman, araw-araw pong dumadaldal yan. No? Araw-araw pong dumadaldal si Auntie Claire ng mga laban sa mga Duterte. No? Sabi po ni Auntie Claire sa isang press briefing, dapat umanong harapin ng mga leader ng bansa ang legal complaints kung mayroon man dahil hindi raw magandang nakikita ng publiko ang mga ito pa ang ayaw humarap sa reklamong inihain laban sa kanila. Okay. Alam niyo mga kapatid, paulit-ulit na si Auntie Claire dyan, no? Meron po bang hindi hinarap? Ako muna bago si Bato. Tanungin kita, Auntie Claire. Meron bang reklamo si Bato na hindi niya hinarap? Wala akong natatanda na reklamo ni Bato na hindi niya hinarap. Di ba? ICC. Sabi na nga natin, paulit-ulit tayo, ang ICC po ay walang jurisdiction sa atin. Bakit nyo ipinagpipilitan? No? Bakit nyo ipagpipilitan yung ICC ay yung reklamo sa ICC ay dapat harapin ni Bato? Presidente mo nga, Auntie Claire. Sabihin mo muna sa presidente mo na ideklara na tayo ay sakop ng ICC. Presidente mo nga nagsasabi, hindi tayo sakop ng ICC. Ano ang haharapin ni Bato? Di ba? Yun muna i-resolve nyo. Yun muna yung resolbahin ninyo. Yun pong jurisdiction. Pag nagdeklara na si Pangulong Marcos na sakop tayo ng ICC, kaya lahat na reklamo sa ICC ay dapat harapin. Hindi nga eh. Hanggang ngayon, sinasabi ni Marcos, tsaka ikaw mismo, Auntie Claire. Sabi mo, hindi tayo sakop o walang jurisdiction yung ICC. Bakit mo pinipilit si Bato na magpailalim sa ICC? Sige, sagot ni Bato. Ito po ang sagot ni Bato. Ang sabi ni Bato, ikaw, Miss Castro, if you see injustice happening around, are you still going to surrender yourself to the authorities? Hindi nakabubuti yung gagawin ko. Hindi raw nakakabuti yung ginagawa ni Bato na iiwasan niya yung paghuli na ICC. Ito ang tanong ni Bato. Yung ginagawa nyo ba nakakabuti sa bansa natin? Tignan nyo nga. Yung pagpapahuli nyo ba kay Duterte? Pagdadala nyo, ayon nga sa mga kakampi ni Duterte, pag-kidnap ninyo kay Duterte, dinala nyo sa ICC, nakabuti ba yan sa bansa natin? Pag sinabi nyo nakabuti yan, putya, di, congratulations. Di ba? Nakabuti ba yan? Nakadagdag ba ng trabaho yan? Nakabawas ba yan ng, yung pagpapahuli nyo kay Duterte, nakabawas ba yan ng kahirapan? Yan bang pagpapahuli nyo kay Duterte, naging dahilan para pasukin tayo ng mga foreign investors? Dumabi ba ang turista dahil sa pinahuli nyo si Duterte? Nadagdagan ba ang mga tulay? Nadagdagan ba ang mga infrastructure? Nagmura ba bigas? Yan yung problema sa inyo eh. Ang dami nyo dapat tugunan. No? Yung problema ninyo sa politika, yung threat sa inyo sa politika, yun ang inuuna ninyo. Least priority yan eh. Alam nyo po, pag ang pamahalaan o leader, hindi niya alam kung ano ang kanyang prioridad. Ang politika po, least priority ni Pangulong Duterte. Inuna niya nga, war on drugs. Bakit? War on drugs, war on criminality. Build, build, build. Sabay-sabay, kaya naman ni Pangulong Duterte. Okay.
dagdagan pa natin yung sinabi ni Bato. Ang point dyan ni Bato, yung hinuli nila at dinala si dating Pangulong Duterte doon sa dahig, nakakabuti ba yun sa ating bansa? Sabihin nyo, yung buong mundo, yung pananaw sa atin, pinagtatawanan tayo. Pinagtatawanan tayo ng ibang mundo, ng ibang lahi, Antikler. Ngayon lang, for the first time, naganap na nagsuko mismo. Hindi kriminal ang sinuko, ha? Hindi pa kriminal. Wala pa, hindi pa nagsisimula. Isinuko muna. Okay. Iginiit din ng senador na isinuko lamang umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos si Duterte dahil sa politika. Correct. Okay. Dito ko hindi sang-ayon kay Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, nakakabuti sa kanilang chances politically dahil nabawasan ng isang Duterte na makakalaban nila. Yun naman ang talagang punot dulo niyan. Yung makapagtanong kayo, kala nyo mga santo kayo. Okay. Punot dulo talaga politika, pero hindi ako naniniwala, sorry Senator Bato, hindi po yan nakabuti sa kanila. In fact, nakabuti yan sa mga kandidato natin. Wala pa naglalabas ng March Wala pa naglalabas ng survey. Wala yata nag-survey ng after na mahuli si Tatay Digong. Dahil tinitiyak ko sa inyo, sa dami po ng kumakalaban na sa inyo. Miski po yung mga ayaw, yung mga solid na Marcos na lang talaga yung naniniwala na, teka muna, Marcos pa rin kami. Pero karamihan po ngayon, sa ginawa ninyo sa mga Duterte. Di ba? Unity kayo na unity, mismong kapatid nyo, nilalaglag nyo. Okay. Yan po ang mga pahayag ni Senator Bato. Tama yan. Ako naniniwala sa iyo, Senator. Naniniwala ako sa bago mong paniniwala. Tama na yung mga brabado na susunod ako kay Pangulong Duterte sa dahig para may kasama siya. Kaya niya na yun. Dadagdag ka pa. Huwag ka nang dumagdag. Di ba? Gayahin mo yung mga nagtagong senador. Dahil wala talaga Wala ka talagang chance pagka ikaw ay nagpahuli dyan sa ICC. Hindi sila patas. Etong gobyerno natin hindi patas. Dating presidente, alam na natin lahat, walang jurisdiction ng ICC. Hinuli at binigay. Ngayon, nalantad pa sa atin, ayon kay Roque. Yun palang, yung notice yun, anong notice yun? Di ba yung red notice sa Interpol? Yun pala, yung notice, ano yung isang termino na notice? Pakibanggit nyo lang po dyan. Nakalimutan ko lang ngayon Diffusion. No? Ayon kay Roque, sanay po yan, international law yan. Ano po si Roque? ICC accredited. No? Bagamat minsan hindi tayo sumasang-ayon sa mga pinagsabi ni Roque. Pero wala tayong karapatan na questionin yung kanyang definition niyan. Sabi ni Roque sa diffusion, notice of diffusion, tayo pala, Pilipinas pala, ang nagbigay ng notice sa ibang bansa. Imagine, hindi po Interpol. Walang kinalaman ng Interpol. Ang nagbigay ng diffusion notice, nakikiusap tayo sa ibang bansa. Hindi pala Interpol. Kaya pala wala sa Interpol website. Pilipinas ang nag-request, hindi sa ICC, sa Interpol. Tayo nag-request. Ngayon, ang gagawin pala dyan, pag-aaralan ng Interpol yung request natin, pag napag-aralan nila na valid yung request natin, tsaka sila mag-i-issue ng red notice. Pucha, tayo na nag-request, tayo pa ng huli, dinirekta pa natin sa ICC. Talagang, kaya nga lang, sabi nga ni BP Sara, no?
Tapos na yan eh. Ano man, wala na silbi yan. Ang point ni BP Sara, wag na kayong manggamit. Yun yung ayaw lang sabihin ni BP Sara eh. Di ba? Ang point dyan ni BP Sara, tapos na yan eh. Nakakulong na si Duterte. Pag-usapan nyo man, mag-usap-usap man kayo sa Senado na sino may kasalanan, ito ba'y legal o illegal, ano man na naganap dyan, no? Tapos na. Naparusahan na si Tatay Digong. Nandun na siya, nakakulong na. Kaya gumagawa na sila ng hakbang para maibalik si Tatay Digong. At ang pinaka-importante sa hakbang na yan, ay yung pagbubuo ng legal team. Pagbubuo ng legal team. First time po na nangyari. Alam niyo po, yung ibenta mo yung isang mamamayan, hindi ibenta, yung ipamigay o isurrender mo yung kalayaan ng isang mamamayan. Malaking kasalanan na yan dahil ikaw, gobyerno, ang trabaho mo to protect and serve the people. To protect. Sa tingin nyo ba, protektahan? Sa tingin nyo ba, protektahan ng gobyerno si Duterte? Sila nga nagpakulong. Kaya ikaw, Anticler, yan yung linawin mo. Bakit nyo pinakulong? Okay.